Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong segment, ATD. Ano ang totoo dito? Marami kasing mga fake news, araw-araw, disinformation, no? Kaya maraming nagme-message sa akin, attorney, anong totoo dito? Lagi na tayong tinatanong kung ano bang totoo sa issue na to, sa pangyayari na to. Kaya gumawa na lang ako ng segment na ito. Ano ang totoo dito? ATD. Nasusubaybayan po ninyo ito, araw-araw po ito dito sa Veritas YouTube channel. Mayroon din po tayong Veritas Facebook page. Regular niyo na pong subaybayan ito mga kabunyog, ATD. Ano ang totoo dito? Si si Libeste ah, ano daw, posibleng imbestigahan ng COMELEC ang posibleng pagkakasangkot nito sa vote buying Ano 'yun? Seryoso 'yan seryoso 'yan. Kasi ay 'di ba nag-privilege speech itong si Liveste, si Leandro Liveste, ay nag-privilege speech siya sa Kongreso, sa Kamara, ay lahat nilastada niya. Akala mo napakalinis niya, akala mo walang issue sa kanya. Ini-issuehan niya yung lahat ng mga actually lahat as in ano niya, linahat niya eh. Kaya nga kahit si Congresswoman Leila de Lima nagre-react, ha? Wag mong sabi niya, wag mong lalahatin. Ang sinasabi niya kasi lahat lahat ng kongresista na nandito ngayon, bumili ng boto. Hindi totoo naman yung sinasabi niya. Kaya lang ang problema sa kanya dito kay Leveste, akala mo siya malinis, akala mo wala siyang baho. Yun ang problema dun eh. Akala mo, pag nagsabi siyang, kayong mga lahat ng nandito na kongresista, namili kayo ng boto, aminin nyo na. Ay siya ba hindi? yun yung yun yung problema dito kay ano. Hindi ko sinasabing tama yung pamimili ng boto mga kabunyi. Sinasabi ko lang walang kredibilidad, walang moral high ground na magsabi. Kasi ngayon, matapos niyang atakihin yung mga kongresista na sa pamimili ng boto, ngayon may kumakalat ngayon na video. Siya, si Libeste, namimigay ng pera. Namimigay ng pera, naka-video. Ang palusot ni Libeste, hindi naman daw yon sa panahon ng eleksyon. Hindi naman daw yon. December daw yun. Pamasko daw yun. Ah, Anyway, at saka actually, nung matapos siyang mag-speech tungkol nga dun sa sabi niya, lahat ng mga kongresista namili ng boto. Ang tanong sa kanya ni Congressman JJ Suarez, ikaw ba? Ikaw ba, Honorable Congressman Liveste? Ilan ba ang nagastos mo nung eleksyon nang tumakbo ka sa Batangas? Sabi niya, nakaano ko daw siya, may foundation daw siyang binuo. 6 billion daw yung pondo noon. Yun daw yung tumutulong sa tao. Eh, sabi ko, delikado tong sinasabi ni Leandro Libeste. Ah, inaano niya, parang ang sinasabi niya, hindi siya direktang namigay, yung foundation. Tapos parang yung foundation na binuo niya, yun yung namimigay sa tao. Pero malaking pundo ang binigay niya doon sa foundation. Sabi niya, parang 6 billion ba yun? Anyway, kaya lang yung ganong mga statement, pag napalalim mo yun, pwede siyang makuna ng butas noon. Ito na ngayon ito na ngayon yung nangyayari. Hinahanapan na siya ng butas sa kanyang mga pinagsasabi at pinagagawa. Kasi kung sinasabi niya na ang mga kongresista ay namili ng boto, siya ba hindi? Kung ang mga kongresista ay para manalo ay namigay ng mga ayuda, siya ba hindi? Yan yung problema ni Leandro Libeste. Kaya nga ngayon, pinapaimbestigahan ngayon yung pamimigay niya ng pera kung ito ba'y hindi pasok sa vote buying. Ano yon? Medyo iimbestigahan siya ngayon. Mahirap niyan kung may makuha nga sa kanyang butas at makita na siya'y namimili ng boto o kaya namimigay ng ayuda. Ano din yan? Hindi rin yan pwede. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, delikado itong si ano. Saka marami pang makukuhang butas dito. Katulad din kasi, linalabanan niya yung korupsyon. Kumbaga siya ay anti-corruption crusader. Pero siya mismo ganun din.
O halimbawa, 'di ba? Nakuha niya yung franchise tungkol sa solar, yung prangkesa ng solar para sa mga barangay. 25 years nakuha niya sa Kongreso. Paano niya nakuha 'yon? Ay koneksyon ng mother niya at saka panahon ni Duterte 'yun eh. Malakas sila sa Duterte. Hmm. Ano 'yon? Maraming kontrata sa Department of Energy, kinuha niya rin. Parang sinulo niya na lahat. Yung pala hindi niya naman kayang gawin. Tuloy, nagkulang-kulang tayo ng supply ng kuryente kaya nagmahal kasi marami siyang mga commitments hindi niya naman nagawa. Oh, yan yung problema. Pero bininta niya yung kanyang solar company, bininta niya sa kay Manny Pangilinan, grabe ang kita niya doon, tubo niya doon. Kaya ang nangyari sa kanya, inuna niya pa yung tubo kaysa sa serbisyo publiko. Oh. So ibig sabihin hindi wala kang moral high ground para magsalita ng ano eh. Yan ang problema dito kay Leandro Libeste, mga kabunyog mga kawan. Kaya tulad ngayon, pinapaimbestigahan na siya diyan sa ano na 'yan, pinapaimbestigahan siya diyan tungkol sa pamimigay ng pera. Oh. Ang sabi niya hindi daw panahon ng eleksyon 'yon. Siya malalaman 'yan pag inimbestigahan na siya. Oh. At saka hindi lang 'yan, hahanapan pa 'yan ng maraming butas si Leandro Libeste. Katulad din 'yan ni Kung Miao, ni Kiko Barsaga nung una mayabang, mahambog, akala mo walang naka-timing, nakakuha siya ngayon ng katapat niya. Ay inisyuhan niya ng kung ano-ano si Enrique Rason. Namigay daw ng pera sa mga kongresista. Hindi naman yun simple si Enrique Rason. Siyempre, bilyonaryo yun. Kaya yun magbayad ng mga mamahaling abogado. O di kinasuhan ngayon si Barsaga. O, ano siya ngayon? Tiklop siya ngayon. Ilang counts ba ng cyber libel yun? O ito naman ngayon si Leandro Lebeste, ganyan din ang nangyayari. Ano yan? Kaya ano yon, anti-corruption ka. Pero hindi ka sumusuporta sa impeachment kay Sara, tagapagtanggol ka pa nga ni Sara. O di pa paano yan? Hindi ka consistent eh. O, diba? O, yan si Leandro Lebeste. O ito, bumanat na naman si Junvic, tungkol dito kay Saldico. Ang sabi na naman ni Junvic Rimulya, si Saldico daw ay nandun sa France sa isang mamahaling subdivision doon, exclusive luxury subdivision. Talagang napakamahal daw noon. 14 billion daw yata ang halaga ng bahay doon. At mayroon daw yung 10 rooms. Wow, matindi. O yan ang mga sinabi ni Junvic. Kumpirmado niya daw na nandun daw sa Paris, France at nag-a-apply ng asylum. Na bumili daw doon ng 14 billion na halaga ng property, bahay, 10 rooms. O, yun yung sabi ni Junvic. Kaya lang, ang problema kasi dito kay Junvic Rimulya ay sabi niya noon nasa Portugal. Sigurado niya daw, kumpirmado, nandun daw sa isang gated subdivision, sa exclusive subdivision sa Portugal. Nung bandang huli, wala naman sa Portugal, nandun sa Denmark, tapos kinalaunan sa Czech Republic. Wala, hindi naman sa Portugal. Tapos nung na-hold si Saldico sa Portugal, siya pala ang nagsabi kay PBBM sa Pangulong Marcos. Kulang-kulang yung impormasyon niya, hindi kumpirmado. Napasubo tuloy ang presidente. Nalagay sa alanganin ng Pangulo. Inamin niya na siya daw yung nagbigay ng balita sa Pangulong Marcos. Yan yung tapos ngayon na naman, siya nga pala, nung naaresto si Saldico, na-hold. Na-hold. Ano yun? Sabi niya na naman, within 1 to 3 weeks, mapapabalik na yan dito si Saldico. Hindi namin yan tatantanan. Wala namang nangyari. Hindi naman. Nagpadala pa ang Pilipinas ng high-level team. Ang head ng high-level team na pinadala sa Czech Republic, si Department of Justice Secretary Frederick Bida. Pagdating doon, wala na si Saldico. Talagang napahiya ang gobyerno doon. Ngayon, itong si Junvic Rimulya, siya yung umami na siya daw nag-feed sa Pangulo ng tungkol sa pagkaka-hold kay Saldico doon sa Czech Republic.
Siya tapos, ano pa siya, ngayon na naman bumabanat na naman, nasa France daw, at saka sigurado daw siya, sabi ni John B. Crimolia, sigurado na mapapauwi yan dito si Saldico, Harry Roque. O yun. Dapat wag na siyang magpe-presko ng ganyan, wag na siyang magsasabi ng gawin niya na lang. Gawin niya na lang. Masyado ng ano si John B. Crimolia eh. Ah, masyado ng grabe ang mga ano, press cons, press briefings, tapos wala namang nangyayari. Hindi pa rin naaaresto si Bantag, si Atong Ang, si Roque hindi pa rin napapabalik, si Saldico lalo na. Kahit man lang paglagay sa kanila sa Interpol Red Notice, wala. Oh, yan yung problema. Kaya ano ito eh, medyo kailangang maghabol ng accomplishment itong si John B. Crimolia. Kasi nung mawala si Torre, wala na. Ay lalo pa ngayon, oh, kung itong si Bato de la Rosa, lumabas ang arrest warrant nito, ay kailangan talagang maaresto yan. Kung hindi, mapapahiya na naman ang gobyerno. Hmm? Oh, ah? Kaya ano ito mga kabunyog mga kababayan, ah, malungkot itong ano. Pero ano naman, talaga namang ano itong si John B. Crimolia. Ah, gusto niya naman talagang maaresto sila Saldico, sila Atong Ang, kaya lang hindi effective eh. Hindi nagagawa ang ang eh, ano na, um, natatambak na ang mga hindi na ang mga fugitives from justice na hindi napapanagot. At siyang may pananagutan diyan. Hmm? Kasi secretary siya ng Interior and Local Government eh. Tapos ngayon, ang dami niya na namang sinasabi tungkol kay Saldico at ina-assure niyang makakabalik ito. Huwag na muna. Gawin niya na lang. O tapos saka siya mag-press con na naaresto na. Or pabalik na nga ng Pilipinas. Ha? Oh, itong si Attorney Regal Oliva, ano ito mga kabunyog? DDS ito na lawyer. Cebu-based ito eh, naka-based sa Cebu. Ngayon, may programa ito. Ah, Anchor person ito sa PGMN, yung Peanut Gallery Media Network ni Franco Mabanta. Siyempre ngayon, dahil mainit, controversial itong si Franco Mabanta, yung mga anchor persons ng PGMN, Peanut Gallery Media Network, medyo nagdidistansyaan. Lahat halos nagdidistansyaan. Si James Dicken, dumidistansya, ano? Pero itong si Attorney Regal Oliva, hindi. Ito lang yung ano eh. Ito lang yung medyo pinagtatanggol pa si Franco Mabanta. Siyempre kasi matindi yung problemang kinasasangkutan ni Franco Mabanta eh. Extortion ba naman? Robbery, extortion at hindi naman maliit na amount. 300 million. Hmm? 300 million at nung na-entrap siya, 75 million ang nakuha. Oh, kahit pa sabihin mong nakapagpiyansa pa itong si Franco Mabanta, pero sira na siyempre yung PGMN, sira na yung Peanut Gallery Media Network. Tapos yung main anchor person pa ni Franco Mabanta, yung CJ Hero, mayabang din yun. O, tapos ngayon kasama din pala doon, kasabwat din doon sa pag-i-extort o pangingikil ni Franco Mabanta. O, kaya nalalagay talaga ah, sa alanganing sitwasyon itong Peanut Gallery Media Network nilang ito. Ngayon, itong si Regal Oliva, naglabas ng statement. Pinagtatanggol niya si Franco Mabanta. Ang niya, ang linya ni Regal Oliva, yung sinasabi rin ni Franco Mabanta at ng PGMN na ano daw yun, set up at saka issue daw yun ng press freedom. Issue daw ng press freedom. Kumbaga, gusto lang patahimikin si Franco Mabanta dahil maselan yung kanyang video na ilalabas labang kay Romualdez, kaya para mapatahimik, parang sinet up doon sa ano na yon,
tungkol dun sa pera na yon na nahuli sa kanya sa akto. Kaya ang sinasabi ni Attorney Regal Oliva, ano daw, press freedom ito. Issue ito ng press freedom. ah. Kaya dapat daw ipaglaban ang karapatan ng PGMN at ni Franco Mabanta dahil ano ito, itong mga nangyayaring ito ay pagpapatahimik. Pero nag-react na diyan ang maraming media outlets at saka mga ano, asosasyon ng mga journalists, ng mga broadcasters, KBP, NUJP, lahat naman nagre-react na hindi naman issue 'yan ng press freedom. Hindi naman unang-una hindi naman journalist yang mga 'yan, 'yan sila Mabanta, oh. Hindi naman mga journalist, hmm. Ano 'yun? At saka hindi naman pinapasarado ang PGMN. Hindi naman sila binabawalan sa kanilang mga posts or mga uploads or mga segments or mga programa. Wala namang ganun. Kaya wala namang paglabag sa press freedom. Ang issue dito ay extortion. Hmm? Ginagamit yung kanilang network, gumawa ng video, tinatakot si Romualdez na kapag hindi ka nagbigay ay ilalabas ito. O yun yung issue dun. Hindi press freedom yun. Kaya lang, ito namang si Attorney Regal Oliva, dinadala sa ganun. Gusto nilang palabasin na press freedom issue ito. Na ang lahat ng ito ay nangyayari dahil gustong patahimikin ito umanong si Franco Mabanta. Pero tiningnan mo naman, hindi naman talaga. Pilit naman na sabihin na ang isyung ito ay patahimik kay Franco Mabanta. Kaya lang, siyempre, itong si Regal Oliva, siyempre, anchor person siya, pagtatanggol niya yan. Pero yung mas maraming anchor persons ng PGMN na nahimik na, ayaw nilang madawit dyan. May GC nga eh. May GC yung mga anchor persons ng PGMN, yung Pin Gallery Media Network, nag-aalisan sa GC, ayaw nilang madamay. Siyempre kasi matindi yung kinasangkutan na yun ni Mabanta at saka ni yung CJ Hero. Si CJ Hero nga hanggang ngayon di pa nakikita. May subpoena na rin ng NBI. May subpoena na rin. Kaya nakapagpiyansa sila Mabanta pero available naman kasi yung robbery extortion 120,000 each yata ang piyansa. Pero hindi pa tapos yan. Ang sinasabi ng abogado ni Franco Mabanta, mahina naman daw ang kaso. Pero paano mang masabing mahina? Entrapment yun eh. Huli sa akto eh. Kaya paano mo masasabing mahina yun? Anyway, yan mga kabunyog mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.